We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Ilang magulang naghahabol na mai-enroll ang mga anak 3 araw bago ang pasukan. Enrollment period hanggang bukas na lang, August 26. Samantala, enrollees sa buong bansa pumalo na sa mahigit 20 million. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sumalang na sa orientation ang mga magulang sa Batangas City East Elementary School bago pa man ang pasukan sa August 29. Sabay niyan, tuloy-tuloy pa rin ang enrollment. Sa August 26 ang huling araw ng enrollment period, pero tatanggap pa rin daw ng mga hahabol. Talaga po, walang dapat may iwan. At usually, yung tendency ng ating parents, marami pa rin talaga yung nag-enroll dun sa first week of the opening of classes. Ay kung ating tatanggihan sila, hindi tatanggapin, sigurado magkakaproblema tayo. Sa Learning Information System Quick Count ng DepEd, pumalo na sa mahigit 20 million ang enrollees sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Una sa listahan ng may pinakamaraming running total ang Calabarzon Region na may 3.2 million enrollees. Pangalawa ang National Capital Region sa 2.4 million enrollees. At pangatlo ang Region 3 na may 2.1 million enrollees. Nakadagdag daw sa mataas na bilang ng enrollees ang paglipat sa public school ng mga estudyante na galing private school. Siyempre yung mga nawawala ng trabaho ay pag hindi na po kinakaya yung tuition fees, ang tendency po magpunta sa ating public schools. Naglunsad na rin ang hotline ng DepEd Calabarzon na pwedeng tawagan ng mga eskwelahan, magulang at estudyante kung may mga reklamo o usapin na dapat tugunan. Transparent po. Kaya lahat po ng ating mga schools, meron din pong hotline na binibigay para wala na pong magiging problema pagdating doon sa queries, lahat ng concerns po ng ating parents at ng stakeholders natin sa community. Bukas din sa enrollment ang mga barangay, community learning center at iba pang public school sa barangay para naman sa alternative learning system. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mangingisda sa Balayan, Batangas, nasagip matapos masunog ang sinasakyang bangka. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Mabilis na na-rescue ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang lalaking yan na nakitang palutang-lutang sa katubigang bahagi ng Barangay Jess, Balayan, Batangas kaninang umaga. Sa ulat ng PCG Batangas, nasunog ang bangkang demotor na ginagamit ni Haidel Desierto hanggang unti-unti itong lumubog. Problema sa makina ang isa sa sinisilip na dahilan ng sunog. Bukod po sa mga fuel, maaaring nagkaroon din po siguro ng mga electrical faulty wirings yung yung motor bangka natin ngayon. Ayon pa sa PCG, hindi pa masyadong nakakalayo ang mangingisda nang mangyari ang insidente. Mag-isa lang daw siyang sakay ng bangka. Mariin ang paalala ng otoridad na isagawa pa rin ang masusing pagsusuri sa mga bangkang pangisda bago ipalaot. Dapat chine-check muna nila kung talagang seaworthy ang kanilang mga bangka kasi pag inabot ng sama ng panahon lalo sa gitna ng dagat, mas mahihirapan tayong mag-rescue sa kanila. Wala raw anumang sugat sa katawan ng mangingisda. Nadala na rin agad sa Pampanga ang nasunog na bangka habang isinasagawa ang follow-up investigation. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa nakaparadang trailer truck sa Cuenca, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Pumailalim sa trailer truck na ito ang 21 anyos na lalaking kinilalang si Marco Hill, tubong Quezon City at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Dalipit West, Alitagtag, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa gilid ng kalsada na sakop ng Barangay San Felipe, Cuenca, Batangas. Sa investigasyon, pauwi na sana sa bayan ng Alitagtag ang biktima nang mangyari ang insidente. Possible mabilis yung naging takbo niya kung kaya't nagtamo siya ng malaking pinsala sa bahagi ng kanyang ulo. Galing din to sa bayan ng Cuenca at allegedly ay katatapos lang mag-inuman kasama ang barkada. Agad na dinala ng Cuenca MDRRMO sa pagamutan ng biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Ayon sa pulisya, pansamantalang ipinarada ng driver ng truck ang sasakyan para kumain kasama ang pahinante nito. Nagkausap na rin umano ang pamilya ng biktima at driver ng trailer truck. Iuuwi na sa La Union ang labi ng biktima para sa kanyang burol. Paalala ng pulisya, Sa mga truck na basta na lang pumaparada sa gilid ng kalsada, isipin po natin na ito ay may karampatang parusa. At sa mga motorista natin, may marahan lang sa pagtatakbo, lalo-lalo na kung ito ay naka-impluwensya ng alak. Kung tayo nakainom, mas maigi, tumigil na lang tayo kung saan man tayong lugar naroon. samantala sugatan naman ang lalaking ito matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa bahagi ng Barangay Masipit, Calapan City Oriental, Mindoro kagabi. Isinugod sa pagamutan ang biktima. Sa investigasyon galing sa Barangay Santa Isabel ang rider nang mangyari ang insidente. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamilya ng biktima sa truck driver. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima at sa mga driver ng truck para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, lalo pang lumalakas ang bagyong Goring habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Mabuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Asahan na malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Goring, 270 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa south-southwest. Mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall at inaasahan pa rin ang looping track o paikot na galaw nito. Mula southward, posibleng magbago at kumilos na ito pahilaga sa mga susunod na araw. Bukod sa trough o extension ng bagyo, umiiral din ang hanging habagat na patuloy na palalakasin ng bagyong Goring. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Malalakas na ulan ang inaasahan sa ilang lugar sa Mindoro provinces, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao. Maaliwalas na panahon nararanasan sa Batangas ngayong araw, August 25. Biyahe ng mga sasakyang pandagat tuloy-tuloy. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, maganda ang lagay ng panahon ngayon sa malaking bahagi ng Batangas kaya ang ilang mga turista susulitin daw ang long weekend para magbakasyon at magtawid dagat. Tuloy-tuloy ang alis at dating ng mga barko sa pantalan sa Batangas City. Maaliwalas ang panahon at kalmado ang lagay ng dagat. Kaya't ang magkakaibigan na sina Gladys, Riza at Zel mula sa Valenzuela City, susulitin daw ang long weekend sa Puerto Galera. Okay naman po, sana makisama. Mag-ano lang po, unwind, ganyan. Medyo stress sa buhay. Sabi ng PCG Batangas, walang nakataas na sea travel suspension kaya't nakakapaglayag ang mga passenger sea vessel sa katubigan ng Batangas. Lagi tayo nakamonitor. Sa ngayon po, wala naman tayong namamataan sa mga ng panahon. Ayon sa Weather Bureau ng Pag-asa, ang binabantayang Tropical Storm Goring nananatili sa bahagi ng Basco, Batanes. Nakakaapekto raw ito at napapalakas ang umiiral pa ring southwest monsoon o habaga. Sa ngayon, baba naman ang chance na magtaas ng mga signal, especially sa Batangas,
and sa Calabarzon region. Pero again, mag-monitor pa tayo sa updates ng Pag-asa. Asahan daw ang maulap na papawirin ngayong weekend. May tsansa pa rin daw ng isolated rain shower sa bahagi ng Calabarzon sa unang araw ng COC filing sa Lunes, pati sa unang araw ng eskwela. IV, pangayo ng mga otoridad sa mga residente, panatilihin pa rin maging alerto sa lagay ng panahon at sa abiso ng Coast Guard at Pag-asa dahil inaasahang palalakasin ng bagyong Goring ang hanging habagat na posibleng magpaulan sa Southern Luzon. Balik sa'yo, IV. Maraming salamat, Denise Abante. Mahigit 200 mag-aaral nagtapos sa 5-week National Learning Camp 2023 sa Batangas City Integrated High School. National Learning Camp nakatulong daw upang maging handa ang mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela. Narito ang report ni Denise Abante. Formal nang nagtapos ang mahigit 200 grade 7 at 8 students ng Batangas City Integrated High School na nakilahok sa isinagawang National Learning Camp o NLC 2023 kung saan idinaan sa pagtatanghal ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan. Bukod daw sa karagdagang kaalaman, mas nagkakaroon din ng kumpiyansa sa sarili ang mga mag-aaral gaya ng grade 7 student na si David. Dati raw siyang mahiyain at hindi aktibo sa klase pero sa tulong ng learning camp, nailabas niya ang kanyang pagkabibo. At kung dati hindi siya marunong magbasa, ngayon? Nakakabasa po. Excited po. Excited na. Dahil masaya po. Isinagawa ang 5 linggong learning camp upang tugunan ang mga learning gap ng mga mag-aaral. Yun pong objective ng National Learning Camp ay talaga pong na-achieve ng atin pong departamento, lalo-lalo na po ng mga mag-aaral. Kasi ang National Learning Camp po ay dinisenyo talaga para po sa mga diverse teachers and diverse learners. Nagkaroon din ng on-the-spot search for Mr. and Miss National Learning Camp kung saan inihayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga naging karanasan sa 5 linggong NLC. In NLC, we have more fun, like regular class, but infused with the games. It's very fun. We're just reviewing stuff we've already studied or learned. All I'm expecting is that I still get quality education, I still have fun with my friends. Sa pamamagitan ng learning camp ay naihanda na raw ng mga guro ang mga mag-aaral sa pagsisimula ng regular na klase. Ayon sa pamunuan ng Batangas City Integrated High School, handa na ang paaralan sa pagbabalik eskwela ng mahigit 1,000 mga estudyante sa August 29, 2023. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magkapatid na mangingisda sa Pulilio, Quezon, sugatan ng masabugan ng ginamit na dinamita. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Isinugod sa paggamutan ng magkapatid na Gilbert at Edel San Jose ng Barangay Languyin, Pulilio, Quezon matapos umano silang masabugan ng dinamita na sinasabing gamit nila sa pangingisda. Ayon sa pulisya, hindi raw agad na ihagis ni Gilbert sa dagat ang hawak na improvised dynamite nang sindihan ito. Di umano, may nakita silang isdang puputukan sana nila ng dynamite nirandala. Saktong nasindihan, saktong nawala yung isda, di
inabot sila sa kamay, nag-aalanganing ihagis. Sa report, sugat sa kamay at mukha ang tinamo ni Gilbert, habang ang kapatid na si Edel nasugatan sa kamay. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad ang dynamite fishing. Yan ho, napakahigpit dito sa amin pagdating sa mga panghuli niya ng illegal fishing dahil halos araw-araw may nagsisibong dito Nagsasagawa pa ng investigasyon sa insidente. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga mangingisda para sa kanilang panig. Sa Chaong, Quezon, arestado naman ang senior citizen na si Metodeo Montinilla ng Barangay Lusakan. Nasamsam sa 64 anyos na sospek ang baril at iba-ibang bala at isang bag. Nahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa RA 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunitions. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Handa na ang COMELEC Batangas para sa filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Lunes, August 28. Bubuksan ng COMELEC ang kanilang mga opisina alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tatagal ang filing ng COC hanggang September 2, 2023, araw ng Sabado. Muling nagpaalala ang COMELEC sa mga nais tumakbo sa mga posisyon sa kanilang barangay na magsumite ng 3 kopya ng COC form. Hindi umano tatanggapin ang hindi dokumentaryo, walang pirma at hindi notaryado. Dapat ay kumpleto rin ang address ng tirahan ng kakandidato, ganun din ang lahat ng detalye sa COC. Maaari umanong i-check sa website ng COMELEC ang lahat ng dapat at hindi dapat gawin para hindi na maabala pa. Siniguro naman ng PNP Calabarzon ang seguridad sa lahat ng COMELEC offices sa buong rehiyon. Philippine Coast Guard naka-heightened alert na sa pagbabalik eskwela. Samantala, mga magtatawid dagat inaasahang dadagsa sa Batangas Port. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Naglagay ng Passenger Assistance Desk sa Batangas Port na aalalay sa mga pasahero ngayong naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa pagbabalik eskwela. Ilang araw bago ang pasukan, nag-ikot ang PCG sa passenger terminal. Ininspeksyon ng mga bagaheng dala ng mga magtatawid dagat, gaya ni Jaime na pauwi sa Victoria Oriental, Mindoro. Nakakatulong din sa mga bagahe rin na may medyo pag may mahinala, ma-insurbahan din. Kabilang din ang magpipinsan ni John Dave na uuwi sa probinsya. Bibiyahe sila sa Baco Oriental, Mindoro. Kasi nga po, galing bakasyon, baka ang isip nila nasa bakasyon pa, magpapasukan na. Mahanda po yung sarili na sa pagpasok. Ang pagdagsa ng mga pasaherong yan sa pier, inaasahang madaragdagan pa sa linggo hanggang sa Lunes. We have already more or less mga 100,000 na pasahero, inbound and outbound yan. Napaka-busy ng Port of Batangas, considering na ito ay jump-off point ng mga island provinces. Tiniyak ng PCG at pamunuan ng Batangas Port na ligtas na makakabiyahe ang mga pasahero papunta sa kani-kanilang probinsya. Binusisi ang mga dokumento at tiniyak na hindi overloaded ng pasahero at kargamento ang sasakyang pandagat. Ang ating boarding team, unang-una ay binibidyo nila at ini-scan muna nila yung paligid ng barko. There is what you call as plimsoll mark sa gilid ng barko. Kanselado na ang leave ng mga miyembro ng PCG habang nakataas ang heightened alert. Iiral ito hanggang sa September 1. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Industriya ng pag-uukit sa Paite, Laguna pinangangambahang bumagsak dahil sa kakulangan ng kahoy ayon sa LGU. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Tinaguriang carving capital of the Philippines ang bayan ng Paite sa lalawigan ng Laguna. Pero ayon sa alkalde ng bayan, namimiligro na mahinto ang industriya dahil sa kakulangan ng kahoy. Pangunahin nilang ginagamit ang kahoy na kung tawagin ay batikuling na mula sa punong Litsea Peroteti. Nauna nang sinabi sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng Municipal Administrator ng bayan na 2 dekada ito bago mapatubo. Nakita naman ninyo ang aming kabundukan, kalbo na. Kasi ito'y talagang totally napabayaan. Isinisisi ng alkalde ang sitwasyon sa land grabbing o pagbili ng mayayamang negosyante ng lupain sa kanilang bayan para sa isang large-scale development. Ang Paete finished product ang ginagamit lang namin, hindi ito logs na malaking konsumo sa kahoy. Finished product kami. Konti lang ang aming konsumo. Dati na umanong exempted sa land grabbing ang Paete nung administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dinadala rin umano ang mga nakukumpiskang kahoy sa Paete
bilang tulong ng pamahalaan sa itinuturing na mayamang industriya ng pag-uukit. Plano ngayon ng alkalde. Hihilingin ko muli sa Sangguniang Bayan na gumawa ng isang Sangguniang Bayan resolution asking, hilingin sa ating Pangulo ng Pilipinas na ma-exempt ang bayan ng Paite sa total lagman. Para naman kahit paano ay makaraos ang industriya ng pag-uukit. Bumibili ng kahoy ang Paete sa ilang lugar sa Laguna, ganun din sa Quezon. Kaliwat kanan din ang seminar kung saan tinuturuan ang mga kabataan na mag-ukit. Panawagan ng LGU sa nasasakupan, magtanim ng puno at iwasan ang pagputol nito. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Gabby Garcia at iba pang cast ng Unbreak My Heart umani ng papuri mula sa viewers dahil sa wedding scenes. Samantala, Yasi Pressman may pasilip sa kanyang motocross training para sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Intense ang inabagang wedding scenes sa seryeng Unbreak My Heart kagabi kung saan ang sanay masayang kasalang Renz na ginagampanan ni Joshua Garcia at Alex na ginagampanan ni Gabby Garcia. Naunsyami nang umatras si Alex dahil sa ibinunyag niyang sekreto. Pinuri ng mga viewers ang husay ni Gabby Garcia sa pag-arte maging ang mga co-stars nito. Komento pa ng isang netizen na nadala sa eksena, maging siya ay tumulang kanyang luha. Intense din ang motocross training ni Yasi Pressman na leading lady ni Ruru Madrid at gaganap bilang Vanessa sa Black Rider. Complete with safety gears ang aktres na walang takot sumakay sa dirt bike sabay paharurot nito sa mahabang lubak na track. Nagsimula na ang taping ng Black Rider kahapon at naging mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga cast at production. Samantala sa Royal Blood, hindi na maitatago pa ni Andrew at Beatrice ang kanilang lihim dahil malalaman na ito ni Margaret. Mapagkasundo pa kaya ni Napoy ang kanyang mga kapatid. Ang mga eksenang yan sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa bisa ng search warrant, arestado ang isang lalaki matapos makuhaan ng mga baril at bala sa kanyang bahay sa Sitio Pugala, Barangay Lagundi, Morong Rizal, madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect na si alias Toto, 53 anyos. Ayon sa PNP, mapayapang sumuko ang suspect at maayos din na isinurrender ang iba't ibang kalibre ng baril, bala at paraphernalia. Isinagawa naman ang operasyon dahil sa sumbong ng kapitbahay nito na umano'y nagpapanggap ang lalaki na miyembro ng Philippine Army at nagdadala pa ng baril. Napag-alaman naman na sangkot ang lalaki sa insidente ng indiscriminate firing at mining activity. Nakakulong na ito sa Morong Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Firearms Law. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, August 26, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa bayan ng Cuenca, Batangas simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa bayan ng Padre Garcia simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng pagtatayo ng mga poste at conversion ng mga linya at manual load dropping upang maiwasan ang malawakang blackout. Samantala bukas din, mahigit sa 9 na oras naman nakawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa bayan ng San Jose, Batangas simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ito ng paglilipat ng mga poste na apektado ng road widening projects ng DPWH. Halos 12 oras o kalahating araw naman ang mararanasang kawalan ng supply ng kuryente bukas sa ilang bahagi ng lungsod ng Lipa,
buong bayan ng Balete at sa barangay Kinalaglagan sa bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ito ng preventive maintenance ng Batangas Lipa 69 kV Line 2. Mga PDL sa BJMP District Jail sa Pagbilao, Quezon, sumailalim sa HIV screening and testing. Samantala, DOH patuloy ang kampanya kontra TB at HIV. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dumadaan muna sa lecture ang Persons Deprived of Liberty o mga PDL ng BJMP Quezon District Jail sa Pagbilao para sa isasagawang HIV screening and testing. Mahalagang malaman daw ng mga PDL ang tungkol sa nakakahawang HIV. Ang Quezon Integrated Provincial Health Office ang nangangasiwa ng HIV prevention methods para sa testing and assessment. Naipamulat natin sa ating mga kliyente kung ano yung mga nakakahawang sakit na especially ay very prevalent sa mga institusyon gaya ng mga jail facility. Ito ay pagtugon din natin sa usaping pangkalusugan ng ating general public. Bagamat pangunahing layunin ng aktibidad ng pangangalaga sa kalusugan ng mga inmate, voluntaryo o walang pilitan dito ayon sa BJMP. Daan ito para malaman ang HIV status ng mga PDL. Para rin daw ito sa kanilang kapakanan lalo't marami silang magkakasama sa selda. Minuto lang ang hihintayin para malaman ang resulta. Tinitiyak naman natin na ang lahat ng resulta ay magiging confidential. Bagamat binibigyan din natin na kung may magpositibo man sa pagsusuri, ito ay isa sa ilalim din sa isang confirmatory test muna. At kung sakali magpositibo uli, ay dito na tayo gagawa ng mas malalim pa na hakbangin. Samantala, patuloy sa kampanya ang Department of Health o DOH sa laban kontra TB at HIV. Bahagi ito ng direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na palakasin pa ang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino para matuldukan ang mga naitatalang kaso ng TB at HIV sa bansa. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kambal sa Lipa City, Batangas na parehong nagtapos bilang magna cum laude, kilalanin sa report ni Denise Abante. Ang makapagpaaral at makapagpatapos ng anak sa kolehiyo ang isa raw sa pinakamasarap na regalong matatanggap ng isang magulang. Ito na raw kasi ang katuparan ng kanilang sakripisyo para sa pamilya. Para sa mag-asawang Ivy at Zaldi, wala raw mapagsidlan ang kanilang galak dahil ang mga anak na kambal na sina Royce at Rainier, kapwa nagtapos bilang magna cum laude. Napakasaya. Parang walang kalagyan yung kasiyahan at saka stress-free na rin. Parang wala na akong masabi. Parang super proud na lang ako sa kanila. Nakaka-proud. Kambal sila tapos parehas pa sila ng achievement na nakuha. Magna cum laude. Kumbaga parang kakaiba. Kaya kami, mga pamilya namin, sobrang natutuwa sa kanilang na-achieve. Ang kambal na sina Royce at Rainier consistent honor students mula daycare, junior at senior high school hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. August 18, 2023 nang graduate ang magkapatid sa kursong Bachelor of Science in Psychology. Para sa kambal, hindi naman daw naging mahirap ang pag-aaral lalo't kasangga nila ang isa't isa. Kaya naman ang medalya nila, times 2 rin. Sa ngayon, pinaghahandaan na ni Royce at Rainier ang kanilang board exam sa susunod na taon. Wala na pong competition between us. We're classmates po since kindergarten and talagang happy lang ako sa mga achievements niya and I know naman na he feels the same thing din po para sa akin. And we support each other and sineselebrate lang namin yung every achievement and every success na meron kami. Ayon sa kambal, ang kanilang sipag at determinasyon katuwang ang suporta at paggabay ng mga magulang ang kanilang naging kasangga sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Mensahe nila sa isa't isa? Thank you for inspiring me and for pushing me beyond my limits. I'm so proud of you and good luck sa ating next journey. We both made it. You're one of the people who always support me in everything that I want to do in life. I won't be able to make it this far without you. Yan. Thank you din. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitan Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.